No, so ngayon, no, alam nyo ba, no, na alam naman natin, di ba, na sa mga bansa, ang mga weapon, mga nuclear, missile, armas ang sumisira sa mga bansa. Isa itong mga bagay na mass destruction na sumisira sa mga bansa. Buildings, tao, pumapatay, ganito, ganyan. Pero alam nyo ba na may isa pang weapons na ginagamit ni Satanas upang wasakin ang isipan ng tao, guluhin ang mga tao, upang magpanik ang mga tao. Kaya nitong wasakin kahit pa gobyerno. Kaya nilang siraan ang gobyerno upang ang lahat ng mga tao magtanim ng galit doon sa mga leader, sa gobyerno. Ito ang media. Ganito ginagamit ni Satanas itong media. Kaya nilang maglabas ng isang balita. Kaya nilang maglabas ng isang balita na yung mensahe na yan, dala nun, hatred. Yung hatred na yun, itinatanim nila sa puso ng bawat tao sa pamamagitan ng kanilang mga binabalita. Yung hatred na yun, ay siyang, kumbaga, yun yung dahilan upang ang tao karoon ng galit sa pamahalaan, sa gobyerno. May mga pagkakataon din na yung bansa mo, kaya nilang itumba, ibagsak, ipapahiya sa buong mundo. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan nila. Ito ay walang kabuluhan at demonik. Kaya mag-ingat po tayo. No? Minsan lamang itong buhay na ito. Pahalagahan po natin. Minsan, ang mga hatid nila sa inyo, kasinungalingan. Minsan nakapokus lamang sila sa isang side at hindi nila pinupokus din yung isang side. So anong ibig sabihin nito? Ibagsak nila ng todo yung isang side at pinoprotektahan ng isang side. Kung ito ang katotohanan, binabalita nilang katotohanan, yung katotohanan na yun, ito yung nangyayari. Dinadala nila yung balita na yun doon sa mga tao na may bawas. Dahil mayroon siyang binabawas, mayroon din silang dinadagdag. At yung mga bagay na yun yung itinatanim nila sa mga isipan ng tao. Kaya yung dahilan kung bakit ang mga tao nagkakagulo, nagpapanik, gaya nito sa COVID. Alam nyo naman no, na sa panahon noon, COVID-19, 2029 na tayo, nagsimula yun ng December. Experience yun ng bawat tao, kahirapan. Ngayon, minsan magbabalita sila, uy, may bagong variant na naman, bagong sakit na naman. Ito yung mga number of cases na tinamaan. Binabalita nila doon sa mga tao kahit na yung mga sakit na yun walang kakwenta-kwenta, lagnat. Pinapalala nila ang isang bagay na maliit upang ang mga tao magpanik. So ginugulo nila ang mga tao. Yung dala nila parang isang bomba na tinama nila doon sa syudad na maraming tao. Ganyan kasama ang media na yan. Kaya itong mga taong ito, iwan ko, God knows everything, kung may magaganda bang patutunguhan after kamatayan ng mga taong ito. For the sake of money, kailangan mo magsinungaling. Kailangan mong wasakin ang isang bansa, ipahiya ang isang bansa. Kaya mong siraan ang isang gobyerno kasi nga hindi mo siya beat. May mga media, mga reporter o sino pa dyan, magaling magsalita yan. Mayroon pa na wala kaming kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang, pero kahit pa ang kanilang mga balita, kahit alam naman natin na ang kanilang mga balita ay puro bias. Puro kasinungalingan yung iba. Yung iba naman puno paninira. Yung iba naman ihatid nila is hatred doon sa mga tao upang yung mga tao mag-alsa against doon sa mga taong yan. Ganyan kinukontrol ni Satanas sa mga taong yan. Sa ganito din mga paraan, kontrolado din ito ng mga oposisyon, ng mga rebelde,
binabayaran ng mga taong liko ang pag-iisip, mga taong tumatahak doon sa kamatayan. Kaya kung kayo, no, kumukuha o nangangarap kayo sa ganitong klaseng trabaho, malis na lang kayo. Kumbaga, mag-shift na lang kayo ng iba. Kasi kung gagawin mo ito, para kang ikaw mismo yung dumaan sa sarili mong daan patungo sa kamatayan. Ganito kasi yan. Minsan kasi, utusan ka ng iyong boss, ito ang ibalita mo. Kahit ito yung katotohanan, sige, palitan mo yan, ganito, ganyan. Iba yung balita mo, iba yung ipadala mo sa mga tao, kasi kakampi natin ito. Kahit pa sinungaling yon, sige ganito, gawin mong mabuti para sa mga paningin ng mga tao upang hindi magtanim ng galit. Yung mga tao naman, dahil nga sa binabalita ninyong mga mali-mali at mga false information, yung mga tao ay kumakampi doon kahit masama. Minsan naman tao, yung gumagawa naman ng kabutihan dahil nga opposition or hatred nila or hate nila, iba yung binabalita nila doon sa mga tao upang yung mga tao naman nabibrinwas ang isip dahil sa kanilang mga sinasabi at magtanim ng galit doon sa tao at mag-alsa laban doon sa isang taong inosente. Ganyan, pinapaikot ni Satanas ang mga mundong ito. Isipin mo, yung media na yan parang yung isang kalawang, palihim yan na umaatake. Pero kung mayroon kang mata, makikita mo ang kanilang ginagawa. Minsan kasi, may mga balita. May binabalita sila na ganito, o ito yung nangyayari. Tapos mayroong mga tao doon na witness doon sa nangyayari. Iba ang binabalita nila doon sa mga tao. Yun yung binabalita nila sa mga tao ganito. Pero yung mga taong witness, may kuha na video, minsan magtataka. Bakit iba? Iba yung binabalita nila sa, ito yung katotohanan, iba yung binabalita. O, kasi nga, yung katotohanan, pinabawasan nila at yung nabawas noon, pinalitan nila ng kasinungalingan at yun yung itinanim sa isip at puso ng tao. Ganyan nila sinisiraan ang mga mundong ito. Ganyan nila sinisira ang ating bansa. Gaya ng isang media, ayaw ko lang pangalanan. Sa dami pa namang kukunan niya ng picture. Yun pang squatter area. Marami mga lugar doon na magaganda. Yun pang squatter area. Yung mga achievement, imbis yung achievement na pinipicturean niya, doon pa talaga nakapokus sa squatter area. Tapos binabalita niya sa buong mundo. Anong purpose nun? Siyempre, siraan ang iyong bansa. Siraan ang administrasyon. Ganitong klaseng mga taong walang Diyos, ito ay mga taong demonic, satanist, for the sake of money. Yung mga tao na yan, tumatanggap yan ng pera. Okay, tanggapin nyo ito. Kasi kung hindi ka, ibalita mo ito. Kung hindi mo balita yan, ganito, ulitin mo yan. Ganito, ipalitan mo ganito. Kung hindi mo papalitan, tatanggalin ka. Hindi ka ma-promote, wala kang bonus. So ikaw mismo, binibili ka ni Satanas sa isang halaga upang magsinungaling. Ang sinungaling, dala niyan kasalanan. At ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Pipiliin mo ba yung ganun? So kung kayo, kumukuha kayo ng mga ganyang klaseng kurso, kasi maraming mga tao gustong sumikat. Walang kakwenta-kwenta yung mga sikat na yan. Gusto kong sumikat, gusto kong makilala sa mundong ito, basura yan. Basura yan. Totoo yan. Kung mong pangarapin na isang bagay na basura, ikakamatay mo na yan pagdating ng panahon. Huwag kang maano dito sa mundong ito. Focus mo ang iyong isip at puso doon sa Diyos. Gawin mo ang isang bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Gawin mo ang isang bagay na mabuti. Iwasan mo ang mga bagay masama. Yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, yun ang gawin mo. At huwag yung mga bagay na ikaw mismo ang dahilan kung bakit nagkasala ang ibang tao. Kasi sisingilin ka ng Diyos pagdating ng panahon. Yung mga dugo na namatay, yung mga dugo na doon sa mga taong nalaglag dahil sa iyo, yun ang isisingil niya sa iyo. So mag-ingat po kayo sa mga ganitong klase na mga trabaho that is demonic. Akala nyo, ako hindi ko sinisiraan ito kasi minsan nga kumukuha tayo ng mga information sa kanila, mga ganitong media, sa mga balita. Pero yung dagdag bawas mo, dagdagan mo yun, ganito bawasan mo,
Tapos iba yung ipinabalita mo doon sa mga tao, yan, demonic yan. So mag-ingat po tayo, no? Kasi nandito tayo sa huling araw. Huwag natin sayangin ang buhay dito sa mundo ito. Kasi lilipas tayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat. And God bless you, Lord.